Good day mga ka-Fixit! Reference points sa pagliko ng left and right. Yan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Feed TV, sharing information. Okay mga ka-Fixit, magdadrive tayo dito sa isang subdivision at ipapakita ko sa iyo ano ba yung pwede natin maging reference points kapag lumiliko tayo ng kaliwa at kanan sa mga ganitong klase ng kalsada. Hindi po ito one way kundi two way. Ibig sabihin, nandito tayo sa lane na ito, nagmamaneho tayo sa right side ng kalsada at most of the time meron tayong makakasalubong sa kabilang side ng kalsada, opposite direction. So para makapagmaneho tayo ng tama dito, kailangan natin ng reference points para hindi tayo sumobra sa linya sa kabilang side ng kalsada at hindi po tayo maging obstruction at hindi po tayo ma-involve sa isang aksidente. So ang gagamitin nating reference points, ipapakita ko sa iyo yan as we drive through this actual driving scenario dito sa loob ng subdivision. So naka-seatbelt na po ako, disengage na natin yung ating handbrake. Lalagay ko na sa drive yung ating automatic transmission at magmamaneho na po tayo. So yung reference points na ito is applicable not only on automatic pero sa lahat po ng sasakyan kahit manual pa yan, CVT, IVT, or kung ano mang sasakyan yan. Kaya kung mapapansin mo may mga tape tayo as reference point, so naipaliwanag ko na yan on another video. At kung di mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na ito sa description below para mapanood mo. Diretso lamang tayo at gagamitin natin yung ating reference point as so. Ayan. Kung mapapansin mo, liliko tayo dito sa side na to. Ayan, ang reference point natin is yung ating side mirror. Yung side mirror natin, kung liliko tayo sa left side, kailangan itapat natin yung ating side mirror or left side mirror sa gitnang guhit ng kalsada. So itong kalsada na to, wala po itong painted na line, pero kung mapapansin mo, meron po yung hati sa gitna. So yung dalawang lane, meron po yung hati sa gitna. Ayan, imaginein mo na linya yan, yung nasa gitna na yan. At dyan po tayo papasok. Doon sa kabilang side ng kalsada yung tamang lane natin. So pag nakatapat na yung ating side mirror sa linya na yan, magi-start na akong lumiko. So hand over hand para makaliko tayo ng tama. So chinik ko na po yung mga side mirrors natin and rear mirrors ha. Ayan, kung mapapansin mo, hindi natin tinamaan yung curb. Okay, at pasok tayo dito sa tamang linya natin. Okay, so paano nga ba natin malalaman kung pasok tayo sa tamang linya? So as long as pasok itong dalawang tape na ito, yan po ay nakatapat dito sa ating left side and right side ng ating manibela. As long as pasok yung dalawang linya na yan sa lane na ito, alam ko na sa tamang linya tayo. Okay? So kung mapapansin mo doon sa reference point natin, akala mo tatamaan natin yung poste na yun o yung curb pero hindi natin tinamaan kasi tama po yung mga reference points natin. Okay? At pag sinilip po natin yan, ayan, pasok tayo dito sa linya, sa gitnang linya. At sa kabilang side, kung mapapansin mo, hindi natin tinamaan yung curb sa kalsada. Ayan po, malayo pa tayo sa curb. Okay? So sa pagkakataon na ito, dahil sinagad ko po yung ating manobela papunta sa kaliwa, para maibalik po natin yan sa tamang linya or sa 12 o'clock position sa gitna ng kalsada na ito, ibabalik ko po yan 1 and 2 and nasa gitna na po yung ating manobela. At makakapagmaneho na po tayo ng diretso dito sa lane na ito. Okay mga ka-Fixit? So diretso lamang tayo, marami pa ako ipapakita sa iyo. Lilipat lamang tayo ng linya dahil may obstruction po sa kalsada. Ayan. So I'm driving in the opposite direction dahil may mga nakaparada po sa kabilang side ng kalsada. So babalik lamang tayo sa tamang lane when we have the opportunity. So gagawin ko, liliko naman ako ng kanan. Ayan. Sa pagliko naman ng kanan, itatapat naman natin yung ating side mirror or right side mirror sa gutter ng kalsada. So sa pagkakataon na to, yung ating right side mirror, tinapat ko naman dito sa gutter ng kalsada na ito. Pag nakatapat na yan, pwede na ako mag-start lumiko. So hand over hand, pakanan. So chinek ko na yung kabilang side, wala namang approaching vehicle. At ibabalik ko na ulit yung ating manobela. Okay? So kung liliko naman tayo ng kaliwa, yung left side mirror naman ang ating magiging reference point. So diretso lamang tayo, checking the environment sa kabilang side ng kalsada, sa right side and sa left side, walang paparating. Nakasignal na rin ako ng kaliwa. So idediretso ko pa yung ating sasakyan
At kapag yung ating side mirror or left side mirror nakatapat na doon sa gitnang guhit ng kalsada, so this is a two-way lane, nakatapat na yung ating side mirror sa gitnang guhit ng kalsada, mag-start na ako lumiko hand over hand. Yan, sagad yung manubela natin sa kaliwa. At pag tumapat na itong bottom left corner ng ating windshield dito sa kalsada na ito or sa gitnang guhit ng kalsada, i-start ko na po yung ating manubela na ibalik sa tamang position niya. And nakakapagmaneho na po tayo sa tamang linya or sa tamang lane natin. Very importantly na yung mga reference points natin ginagamit natin ng tama para makaliko tayo ng maayos at makabalik tayo sa tamang linya. Hindi po tayo sa sobra sa kaliwa, hindi din po tayo sa sobra sa kanan para maiwasan po natin matamaan yung mga oncoming vehicles and obstructions and most especially yung mga pedestrian sa kalsada. So para maging safe yung ating pagmamaneho, very importantly, gagamitin natin ng tama yung ating mga reference points. Okay? So ito, liliko na naman ako dito ng pakaliwa, signal ako ng pakaliwa, a few meters away dapat. So itatapat ko yung ating side mirror, ayan, sa gitnang guhit ng kalsada, left side mirror, gitnang guhit ng kalsada, nakatapat na. Check the oncoming vehicle, check the back, side mirrors, rear view mirrors, walang paparating. So hand over hand, ayan, kung mapapansin mo, safely tayo nakapunta, pasok dito sa tamang lane natin. At pag yung bottom left corner ng ating windshield ay tumapat na sa gitnang guhit ng kalsada, ibabalik ko na yung ating manubela. Actually, babalik naman siya dito sa default position niya ng kusa, pero tinutulungan ko siya kasi masyadong mabagal po yung takbo ng ating sasakyan. So tandaan na mas mabilis yung takbo na iyon sasakyan doon sa curve na yon, mas mabilis din itong babalik sa kanyang default position. Kung mabagal ang takbo mo papunta sa curve na yon or pa-approach sa curve na yon, mabagal din babalik sa default position yung iyong manubela. So, pero importantly, tama po dapat yung speed natin na tinatakbo base doon sa curve na ating papasukin. Siyempre, mas masikip yung curve, dapat mas mabagal. So, sa mga highway, sa malalaking highway na malalaki po ang likuan, kahit lumiko ka ng mas mabilis, okay lang. As long as kaya mong i-handle yung bilis na iyong sasakyan. Pero tandaan na yung mga tamang bilis po or tamang speed yung tinatakbo yung ating sasakyan para safely po nating manavigate or makuha yung mga corner or curve na ating dinadaanan. So sa pagkakataon na ito, signal na ako ng pakaliwa. Ayan. So medyo masikip yung kalsada dito. So pwede na ako mag-start lumiko kahit wala pa yung aking side mirror doon sa gitna ng guhit ng kalsada. Okay? Ayan. Okay, so pinagbigyan ako ni Kuyang nakamotor. Thank you, Kuya. So diretso lamang tayo sa kalsada na ito. At slow down when approaching humps. Ayan. Ituturo ko rin yan on another video. Separate video na lang yan kasi medyo mahaba ang topic natin kapag hinahaluan natin ng ibang topic. Ayan. So palagi mo lamang tatandaan na yung reference point natin kapag liliko ng kaliwa is yung left side mirror natin at kapag liliko ka naman ng kanan is yung right side mirror natin. So ito, liliko ako dito ng pakaliwa. Ayan. Sumignal na ako ng pakaliwa pero pagbibigyan ko si e-bike. Ayan mga ka-fixit. So ulitin natin na sa reference point yung ating left side mirror. Tinapat ko na sa gitnang guhit ng kalsada. Ayan. So mag-i-start na ako lumiko. At kapag nakatapat na yung bottom left corner ng ating windshield sa gitnang guhit ng kalsada, i-start ko na ibalik yung ating manubela. O, di ba? Saktong-sakto tayo dito sa lane, sa tamang lane natin. Signal ako ng kanan. Itatapat ko ulit yung aking side mirror sa curb or sa gutter ng kalsada at magi-start na ako lumiko ng pakanan. Okay? So, pasok tayo tamang-tama dito sa lane na ating dinadaanan. So, yan. As long as pasok yung dalawang tape natin dito sa lane na ito, alam ko na safely tama ang ating position dito sa lane na ito. So, yung mga reference points na yan, tatandaan mo na magpe-play yan ng crucial part sa iyong pagmamaneho and tandaan mo rin na kailangan tama ang adjustments mo sa iyong pagkakaupo sa iyong sasakyan and adjustments ng iyong mga side mirrors and rear view mirrors kasi kung mali po ang adjustment yan, hindi rin po yan makakatulong sa iyo sa iyong pagmamaneho. So meron ako na rin akong ginawang video paano i-adjust ng tama yung ating mga side mirrors and rear view mirrors at kung di mo pa napanood yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na ito sa description below para mapanood mo. So palagi
laging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please subscribe, like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Feed TV, sharing information. For this episode, shoutouts. Shoutout kay Arnold Tolentino. Shoutout kay Nars de la Cruz and sa kanyang misis na si Judith de la Cruz ng Plaridel, Bulacan. And sa inyong lahat mga ka-Fixit na walang sawa ang pagsubaybay at walang sawa ang pagsuporta sa ating Feed TV, Fixit Dennis Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.